Hello mga boss, eto na naman ako at manunood tayo ng last day ng Open Bicol 9-ball tournament kasama ulit ang ating mga tropa dito sa Calabanga, Camarines Sur. Pagpasok nga namin dito ay inabutan namin na naglalaro ng semi sa table 2 si Buboy Nabwa at Tony Baybay. Talagang makikita nyo sa kanilang dalawa ang mainit na laban para makapasok sa finals. Dito naman sa kabila ay naabutan kong naglalaro din ng semis ang aking kaibigan na si Uwa at kitang kita sa kanya na talagang desidido din makapasok ng finals sa kanilang dibisyon. At syempre kahit huli na akong dumating ay nandun pa din ang suporta bilang kaibigan at dating ka-team. At nga pala mga boss, sa September 22 to 24, 2026 ay magkakaroon ng Open Bicol Tournament na gaganapin sa covered court ng Lupi, Camarines Sur. Inaanyayahan ko po ang lahat ng Bicolanong bilyarista na lumahok sa nasabing paligsahan upang maipakita ang inyong talento sa larangan ng bilyar. Magkita-kita tayo doon. Para sa karagdagang impormasyon ay tawagan nyo lamang ang pinakamatinding organizer na sina Ronald Cayetano at Christian Agawa. Eto na nga pala ang pride ng pili na si Tony Baybay. At syempre, eto din yung mga cute kong kaibigan. Ay, talaga. Fast forward na nga tayo mga boss at eto ay decision pero si Buboy Nabwa ang natira sa panalo at ilang bola na lang ang paulugin para makapasok sa finals. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi ko ay nakala na sasablay pa rin dito si Buboy. At naiwan kay Tony na talagang walang kalaban-laban at talagang plantong-planto at higit sa lahat ay napakadali nang tirahin. At dito ay napangiti na lang si Tony dahil kahit siya ay hindi niya inaasahan na mananalo pa siya dito sa laban na ito. Talagang mahiwaga ang bilyar kasi akalain mo yun, talo na pero bigla pang nanalo sa laban. At eto na ang mga scientists, naglalabasan na naman matapos ang laban at nagpapasiklaban na naman ng kung ano ba talaga ang tamang tira. Mahirap din talaga ang bilyar lalo na kapag nasa pressure game ka kaya iba ang pakiramdam ng naglalaro sa pakiramdam ng nanonood ka lang. Pero syempre, congrats pa din sa'yo boss kasi ginawa mo ang lahat at muntik ka pang manalo pero tandaan mo na silat ka lang. At congrats din sa kaibigan ko dahil nakaabot siya sa top 4 ng kanyang dibisyon. Medyo kinapos nga lang pero bawi na lang sa susunod. At eto na nga ang inaabangan kong finals na laban sa pagitan ni Tony Baybay at Nico Calabanga. Ito nga pala ay may partida at namamartida dito si Tony Baybay. Ang partida niya kay Nico Calabanga ay 7-9. Nilive nga pala ito ni Nico dahil gusto niya daw makita ng mga fans niya kung paano mag-champion. Jump Q na nga tayo mga boss at 3-1 na nga dito ang score at si Tony ang natira sa panalo at talagang desidido si Tony dito na humabol dahil gusto niya din maging kampiyon sa tagisan ng husay na kanyang nilahukan. Makikita mo talaga na sa bawat bitaw ay may laman at bigat na hindi matatawaran. Dito din talaga ako bilib kay Tony sa kanyang tatag sa laban. Naaalala ko pa nung naglalaro pa kami ay kahit malayo ng score ay talagang nahabol niya pa din. Hindi katulad ng ibang player na kapag malayo ng score ay nahihirapan ng makarecover at talagang tuluyan ng natatalo. Pero iba si Tony, humahabol talaga siya hanggang sa huli. Kaya saludo ako kay Idol Tony Baybay. Mabigat na ang pakiting at matatag pa sa laban kaya hindi nakapagtataka na siya ang naging pride ng Pili Camarines Sur dahil sa kanyang husay sa paglalaro. Tingnan nyo ang Team Pili naghihiyawan sa tuwa nang muling makasagot ng panalo si Tony Baybay. Nga pala mga boss ay ihahabol ko lang ang gaganaping Open Bicol Tournament sa Lupi Camarines Sur ay walang entry fee at 64 slots lamang kaya magpalista na kayo hanggat maaga pa. Muli, kontakin nyo lamang ang dalawang matinding organizer na si Ronald Cayetano at Christian Agawa. Eto na, muli na namang pinalalasap ni Tony sa kanyang kalaban ang hagupit ng kanyang laro na tila ba walang sinasanto at walang awa kung tumalo ng kalaban. Napakaganda ring manood ng laro ni Idol Tony dahil sa bawat laro niya ay talagang may matututunan kang bagong tira na hindi mo aakalain na pwede pala ang ganun. Naka-3-all na nga dito si Idol Tony Baybay. Pagsargo nga kanina ni Idol Tony ay may pumasok at pumlanto na naman kaya hindi na naman tumira ang kalaban at umistraight ng tatlo dahilan para lumamang na sa laban si Tony Baybay. At eto na naman ang Team Pili, muli na namang naghihiyawan sa tuwa ang score 4-3. Pero eto na, hindi din nagpapahuli ang rising star ng Calabanga, Camarines Sur na si Nico. Ipinakita niya din na may bitaw din siya at hindi pwedeng basta-bastahin ang kung sino lang. Inasiklaban niya din ang mga manunood sa loob ng octagon at pinahanga ang kanyang mga taga-suporta na aktwal siyang pinanunood. Isa sa mga kinabibiliban ko sa kanya ay kung paano siya maging maingat sa laro. Ang bawat tira sa kanya ay napakahalaga at pinag-iisipan talaga ng maayos. Bawat bitaw ay kalkulado na may kasamang banayad na hagod ng tako. Kapag tinitingnan ko siyang maglaro ay tila ba napakadali lang ng bilyar. At eto na nga, 4-all na, nagsasaya na din ang kanyang mga taga-suporta kaya talagang mas lalong lumakas ang loob ni Nico. Ang naging kasiyahan niya nga dito ay para bang tapos na ang laban at champion na siya.
At sa rack naman na ito ay lalamang si Tony sa score na 5-4 pero napalakas ang kanyang tira kaya dumikit ang pamato. Ang posisyon niyang ito ay mahirap dahil alanganin ang plangketa kaya ito ang naging dahilan kung bakit sumablay si Tony sa tirang ito. At siya ay nagulat din dahil nga sinablay niya yon. Kaya hindi na sinayang ni Nico ang pagkakataon na iyon para makuha ang panalo at talaga namang sinigurado niya na makukuha niya ang panalo sa rack na ito. Masyado niyang iningatan ang tirang ito dahil ito ang susi para pumasok ang kanyang momentum sa laban at tuluyang lumamang ng isa dahil ito ay crucial game na at race to 7 lang. Kaya ang bawat puntos ay napakahalaga sapagkat maiksi lang ang race, tuluyan na ngang pumasok ang 8 at bentang-benta ang 9 at tingnan niyo ang mga fans ni Nico naghihiyawan na sa tuwa. Lumamang na nga ulit si Nico at pagsargo niya ay akala ko mag-golden break pero hindi pa kinapitan ng swerte. Pero may pumasok ngunit problema naman ang kasunod sapagkat may sapatos at mahirap tirahin. Pagtira nga dito ni Nico ay tumalon ng 1 at ito ang naging dahilan kung bakit nag-ball in hand si Tony. Hindi na naman babalik sa mesa si Nico sapagkat plantong-planto na at talagang wala na ang kabuhay-buhay. 5-all na nga dito ang score pero si Nico na naman ang natira sa panalo. Kailangang makuha ni Nico ang rack na ito sapagkat ito ay paunahan sa puro. Medyo nanigas pa siya sa tirang ito at mabuti na lang ay mabait ang butas at madulas kaya kahit malayo ang tinama ay pumasok pa din. Sa sandaling ito ay ibinida niya na naman ang kanyang husay sa larangan at tira na walang takot. Ilang bola na lang ang natitira at ito nga ay iningatan niya na ng mas maigi. Nilagay niya na sa matatag ang preparasyon para masigurado na ang panalo at mauna sa puro dahil napaka-importante ng rack na ito. Pinakita dito ni Nico na may ibubuga siya at kayang makipagsabayan sa mga mas angat sa kanya. Makikita mo sa kanya ang determinasyon na wala sa ibang manlalaro. At eto na nga, nauna na siya sa puro kaya mas lalo siyang ginanahan at mas lalo niya pang ginalingan dahil isang panalo na lang ay siya na ang tatanghaling kampiyon. Ang tira naman ni Tony ay iningatan niya dahil gusto niyang makadesisyon at ma-hardway si Nico. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, pagbanda ni Nico ay kinapitan ito ng swerte at biglang pumasok ang 6 at humantong sa pagplanto ng bola at dito na tuluyang nawalan ng pag-asa si Tony. Masasabi mo talaga na kahit anong gawin mong ingat sa laban, kapag matatalo ka ay matatalo ka, kapag hindi para sa'yo ay hindi talaga para sa'yo kahit anong pilit pa. Pero sa kabila ng pagkabigo ay huwag ka pa ring mawalan ng pag-asang bumangon dahil sa bawat bangon ay panibagong pag-asa. Sa paglubog ng araw ay may bituin na lilitaw at magniningning at ikaw yun. Yun ang lagi mong tatandaan. At sa huling pagbitaw, si Nico Calabanga ang itinanghal na kampiyon sa Open Bicol Tournament. Congrats sa lahat ng nanalo at magkita-kita ulit tayo sa Lupi, Camarines Sur hanggang sa muli.